Hello mga ka-backyard, no? So, ngayon mga ka-backyard, pag-uusapan po natin, pwede bang alagaan tong gapi kahit wala ng air pump? Sa mabilisang sagot, pwede din po. Pwede. Kahit nasa gantong-gantong lagayan, pwede mo silang mabuhay. Basta yung pakain lang sa gapi kapag malamig ang panahon, konti lang ipakain mo, kaya wag mo muna sila pakainin. Itong gapi na to, mga ka-backyard na inaalagaan ko, ang pinapakain ko lang po dito ay kitikiti. Oo, mga ka-backyard, tama, kitikiti lang. Kasi ayaw ko pakainin talaga to ng pellet dahil tag-ulan ngayon baka mamatay sila. So, kitikiti lang para mataas din sa protein, para maging healthy sila. So, yung pag-aalaga pala dito mga ka-backyard, pwede kang mag-alaga kahit sa bowl, yan. Lagyan mo lang ng mga aquatic plants. Okay, sa baso, yan. Pwede mo siyang alagaan dyan sa baso. Maliit na shotting glass, yan. Pwede mo siyang alagaan dyan. Mga ka-backyard. Mga ka-backyard, silip tayo dito sa aking Gapi Fund. So, dito ko sila pinaparami, hinahayaan ko lang sila dyan. Ito yung nangyari dyan. Niniitlogan ng lamok, nabubuhay yung larvae dyan, kinakain nila. Kaya, dito, hindi ko na talaga sila pinapakain minsan ng pellet. Pag taginit lang yung panahon, doon ako nagpapakain ng pellet. Pero pag tag-ulan, bayaan ko na sila. Kasi, yung mga dyan sa amin, yung mga may kitikiti, di ba? Mayroong kanal na may kitikiti. Nilalagyan ko din ng gapi yun para kainin nila yung mga kitikiti. Oo, mga ka-backyard. So yun mga ka-backyard, nagbabad muna ako ng floater starter para mabasa yun, lumambot. Ayun na sila, mga parrot fish. So tuturog-turugin ko lang muna yung pagkain nila. Ihanpid natin sila. Patay gutom sila yun marami pa sila. Lapit na kayo lahat dito mga guys. Hindi pa sila lapit kasi dito na aamoy. Palapitin ko sila lahat dito. Mag-iingay lang ako. Gaganto-gantuhin ko lang. Tingnan mga ka-backyard, pupunta sila dito. Nandiyan na sila. Diba? Yun yung pantawag. O, kain pa kayo mga guys, mga bibi. Itong mga white polar parrot fish, mga ka-backyard, napakaganda po nila tong alagaan, sa totoo lang. Yung katawan nila kaya mag-adjust sa pH level ng tubig. Kahit yung tubig mo mapunta siya sa acid condition, nakakapag-adjust sila para makasurvive sila. Itong mga polar parrot fish, madali lang din i-breed to, paramihin. Sa kagaya ng gantong setup sa akin sa fish pond, ayan, sa trapal fish pond, magpakawala ka dyan ng kahit mga 6, tapos maglagay ka ng mga baso-baso, doon na sila may itlog. Didikit nila itlog nila yan. Tapos magulat ka, yun may mga fry na. Dumadami na sila ng dumadami. Meron pa ako dito. Ito may fry ito Ito. Lagay tayong pagkain. Ayun yung mga fry niya mga ka-backyard. Ang dami. Pati kita sa camera pero ako kita ko dito, ang dami. Medyo malalaki na. Isipin mo mga ka-backyard, itong ganito kaliit na reptab. Ito nahingi ko lang sa junk shop to pero yung iba binili ko 50 pesos isa. Ito nahingi ko to naglagyan ko siya ng dalawang white polar parrot fish breeder. Nakapag-produce sila ng 100 pieces. Ang dami ng fry nila. Naman sa market ko naman yan sa mga pet shop o kaya sa mga pupunta ditong bata. May mga nanay ganun, bili-bili sila.
Itong polar, kapag breeder siya, medyo mahal. Mabenta mo siya ng 150 isa. Pero pag fry pa, 50. Ganyan kaliit. 50. Pero pwede na din.